Si Kanji ay isang malungkot na bata na dumanas ng isang trahedya na nagpabago sa kanyang buhay nang mamatay ang kanyang kapatid na babae sa cancer. Isang araw, namatay din siya dahil sa pagod bago nadala sa ibang mundo sa katawan ng isang batang lalaki, at nabuksan ang kanyang mga malakas na kakayahan sa mahika. Nagsimula ang aming kwento nang mamatay ang kapatid ni Kanji dahil sa cancer, at nangako siyang makakahanap ng lunas para sa nakamamatay na sakit na ito at nagsimulang magtrabaho para maging isang scientist. Pagkatapos ng 4 na taon ng pagsusumikap, siya ay naging isang kilalang pharmacist dahil sa sobrang pagtatrabaho, namatay siya sa pagtulog at nadala sa ibang mundo. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang mahanap ang kanyang sarili sa isang ganap na naiibang mundo, at napansin ng isang batang babae na nagngangalang Luni sa kanyang harapan. Sinabi ni Luni sa kanya na siya ay tinamaan ng kidlat ilang linggo na ang nakalipas at nakuha mula noon. Biglang napagtanto ni Kanji na siya ay namatay sa kanyang pagtulog at napunta sa isang alternatibong mundo. Matapat niyang sinabi kay Luni na wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili o sa kanyang nakaraan, kaya nagdala siya ng salamin para sa kanya. Tumingin si Kanji sa salamin at nakitang nasa ibang katawan na siya, isang batang lalaki na nagngangalang Pharma na may markang parang kidlat sa braso. Sinabi sa kanya ni Luni na ang marka ay tanda ng Diyos ng medisina, ngunit walang ideya si Pharma tungkol sa kanyang pinagsasabi at hindi siya pinapansin. Ipinaliwanag ni Luni na ang kanilang pamilya ay mga maharlikang pharmacist sa loob ng maraming henerasyon at halos kasing importante ng hari bago siya dalhin sa bulwagan at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Ibinunyag niya na ang kanyang pamilya ay napakagaling din sa magic, na nagpa-excite kay Pharma at tinanong niya kung kayanin niyang mag-magic. Nagulat si Luni habang tinatanong siya kung wala siyang natatandaan tungkol sa mahika. Sinabi ni Pharma na wala siyang maalala, at sinabi ni Luni sa kanya na ang pangunahing katangian ng pagiging isang maharlika ay ang kakayahang magsagawa ng mahika, at kung wala ito, ituturing siyang mababang klase ng mga tao. Ipinaliwanag ni Luni na dati siyang gumagamit ng water magic at napakahusay dito, bago sabihin sa kanya na subukan at tandaan kung paano magsagawa ng magic. Bumalik si Pharma sa kanyang silid at umupo sa kama. Iniisip kung paano siya magsisimulang magsanay, ngunit iniisip ang tungkol sa kemikal na komposisyon ng tubig. At pagkatapos na isipin ang tungkol sa struktur ng molekula, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na gumagalaw, at ang tubig ay nagsimulang mabuhula sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumugod sa bintana, nauwi sa pagsabog ng maraming tubig sa hardin habang sinusubukang ihinto ito, at sa wakas ay napigilan niya ang pag-agos at napagod siya dahil dito. Si Luni, na nasa hardin, ay nasa sabik ng makitang naaalala niyang gumamit ng mahika at nagmamadaling umakyat sa itaas. Sa oras na iyon, sinusubukan ni Pharma na mag-isip tungkol sa iba't ibang mga molecular composition at nalaman na maaari siyang lumikha ng mga komplikadong compound na bagay kung alam niya ang tungkol sa kanilang molecular na istruktura. Umakyat si Luni sa itaas at tinanong si Pharma kung nakalimutan din ba niya ang lahat ng kaalamang panggamot na mayroon siya, at dinala siya sa isang silid-aklatan. Napakalaki ng library na may malawak na koleksyon ng mga libro, at sinabi ni Luni sa kanya na nabasa niya ang lahat ng ito, kasama ang pagkabisado sa bawat salita nito. Kumuha si Pharma ng libro, at kahit hindi pa niya ito nakita noon, napagtanto niyang nasa isip na niya ang lahat ng nasa loob ng libro dahil nasa kanya pa rin ang ilang alaala ng bata. Pagkatapos ng hapong iyon, pupunta si Pharma sa hapunan kung saan ang kanyang pamilya ay mukhang nag-aalala para sa kanyang kapakanan, bukod sa isang seryosong mukhang lalaki na siya pala ang kanyang ama. Masaya ang kanyang ama na bumuti na ang kanyang pakiramdam, ngunit walang kumpay na nagtanong sa kanya ng mga medikal na tanong upang suriin kung buo ang kanyang memorya or hindi. Sinusubukan ng kanyang ina na sabihin sa kanyang ama na huwag puwersahin ang anak, ngunit sinabi sa kanya ni Pharma na okay lang at sumagot siya ng tama. Mukhang nasiyahan ang kanyang ama sa kanyang mga sagot, at sinabi sa kanya na dapat niyang simulan muli ang kanyang pagsasanay sa mahika simula bukas mismo. At agad na sumang-ayon si Mukha ba yung Pharma. gripo? Kinabukasan ay bumaba siya at nakilala ang Wala ditong tubig! pangalan ay Ellen. Mukhang naghinilala si Ellen sa kanya at sinasabing hindi siya kamukha ng kakilala niyang si Pharma. Alam niya ang katotohanan ng pagkalabo ng memorya nito, at sinabi sa kanya na siya ang nangungunang estudyante ng kanyang ama at ang kanyang tagapagturo mula ngayon. Pagkatapos noon, tinanong siya si Ellen kung naaalala niya ang magic na sinasagot ni Pharma na hindi niya naaalala.
Sinabi ni Ellen sa kanya na magkakaroon sila ng revision class ngayon at ipinapaliwanag sa kanya ang mga klasikong bagay tungkol sa kung paano mayroong ilang elemento kabilang ang apoy, tubig, hangin, at lupa at maaari silang gumawa ng isang grupo ng mga bagong bagay gamit ito. Dinala siya ni Ellen sa tabi ng lawa at tinanong kung dinala niya ang kanyang wand. Tinanong ni Pharma kung ang tinutukoy niya na wand ay ang ginagamit niya lagi, ngunit sinabi ni Ellen na hindi niya gusto ang maliit na wand dahil isa na siyang expert. Pagkatapos magulat sa sinabi ni Ellen, biglang naalala ni Pharma na nakakita siya ng wand sa loob ng kanyang silid sa dingding, ngunit naisip niya na ito ay isang dekorasyon lang. Bamaantong hininga si Ellen at gumawa ng sarili niyang wand na napakalaki at maaaring ginagamit niya ito bago matulog, at medyo nalungkot si Pharma dito. Ibinigay ni Ellen ang kanyang malaking wand sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na gamitin ito para makagawa ng basic water magic. Tila nalilito si Pharma at sinabing hindi niya matandaan kung paano ito gagawin, kaya kinuha niya ang wand sa kanyang mga kamay at pumunta sa tabi ng lawa. Sinabihan siyang tumingin ng mabuti habang siya ay magde-demonstrate kung paano ang gagawin. Gumamit ng mahika si Ellen at gumawa ng fountain mula sa kanyang wand na ikinatuwa ni Pharma. Si Ellen ay medyo nabigla na tuwang-tuwa si Pharma dito, at tila naiisip niya kung ano ang gagawin niya kapag natuto na siyang gawin ito. Pagkatapos ay lumakad si Ellen sa kanya at ibinigay ang wand sa kanya, na sinasabi sa kanya na magsagawa din ng parehong magic na ginawa niya na hindi tinatanong kung ano o paano niya ito ginawa. Gayunpaman, si Pharma ay nag-concentrate at pumunta malapit sa lawa, na nagtatapos sa paggawa ng isang fountain na sapat na malaki, at nagulat si Pharma na nakagawa siya ng ganitong magic, na labis din na ikinagulat ni Ellen habang siya ay nanghihina. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Ellen para tingnan kung okay lang siya at sinabi sa kanya na ang bawat tao ay may nakatakdang halaga ng mana na magagamit nila, at natatakot siya na ginamit niya ang lahat ng kanya. Nagmamadaling bumalik si Ellen para kumuha ng mas maliit na wand sa kanyang bag at sinabihan siyang hawakan ito ng mahigpit. Tila expert na siya sa paghawak ng mga wand, at lumalabas na ito ay isang uri ng metro upang sukatin ang mana, at ang wand ay naputol na lubos na ikinagulat ni Ellen. Sinabi ni Ellen sa kanya na ito ay hindi kailanman nangyari sa kanilang mundo, at inaila ang kanyang manggas pataas upang makita ang tato na ginawa ng Diyos sa kanyang braso, at muli ay nagulat nang makita itong kumikinang. Tinanong ni Pharma kung bakit kumikinang ito, ngunit sinabi ni Ellen sa kanya na hindi ito isang random na tato. Ito ang marka ng Diyos ng gamot. Sinabi ni Ellen sa kanya na hindi niya dapat ipakita ang isang panukat ng mana sa harap ng sinuman, kahit na sa kanyang sariling ama, at sila ay huminto sa mga aralin para sa araw na iyon. Sa kanilang pagbabalik, sila ay naupo sa isang upuan, at habang naglalaro, napagtanto ni Pharma na nakikita niya kung sino man ang may anumang medikal na problema kung siya ay nagfo-focus. Napansin niya na ang daliri ni Ellen ay nagmumukhang asul kapag siya ay nagfo-focus, at inihayag ni Ellen na siya ay tama dahil siya ay nasaktan kaninang umaga. Ngunit ito ay nauwi sa pagkatakot kay Ellen, lalo na habang siya ay natitasag pabalik na nagsasabi na siya ay may pambihirang kakayahan na kapareho din ng kakayahan ng Diyos ng medisina, at sinabi sa kanya na huwag siyang patayin bago tumakbo palayo sa mga palumpong. At nabaliw parent si Ellen sa pagtuklas nito. Kinabukasan ay nagising si Pharma at tinawagan siya ng kanyang ama upang ipaalam sa kanya na si Ellen ay may mataas na lagnat, at ipinahayag na hindi niya na magagawa na turuan pa si Pharma. Binigyan din siya nito ng isang bungkus ng mga gamot, at isang maikling sulat na nagsasabi sa kanya na ihatid ito sa kanya at magbigay ng kanyang pagbati. Pumunta si Pharma sa mansyon ni Ellen na hindi kapani-pani walang malaki, at naghihintay sa isang silid, inaalala kung gaano siya natakot kahapon. Biglang bumukas ang pangunahing pinto ng bulwagan, at lumabas ang isang mukhang takot na si Ellen, nakasuot ng full body armor. Hiniling niya sa kanya na huwag siyang patayin at tumayo sa pintuan, habang sinusubukan ni Pharma na pakalmayin siya at ipinapakita na hindi niya dala ang kanyang wand na medyo nagpapakalma sa kanya. Tinatanggal ni Ellen ang kanyang mask helmet sa mukha, ngunit nananatiling mainat at nagtanong sa kanya kung bakit siya naririto, habang ipinapaliwanag ni Pharma na pinadala siya ng kanyang ama upang maghatid ng gamot para sa kanya. Pumasok siya sa loob, ngunit nag-aalala muli, iniisip na maaaring nilagyan ng lason ni Pharma ang gamot, ngunit tinitiyak ni Pharma sa kanya na wala siyang ginawang ganoong bagay. Pagkatapos ay binigay ni Pharma sa kanya ang ilan sa mga gamot na nilikha niya gamit ang kanyang modernong kaalaman sa agham at ointment na ipapahid, na medyo nagpatakot parent kay Ellen.
Gayunpaman, siniyak and Parma sa kanya na wala siyang intensyon na saktan siya, at gusto pa rin niyang maging tutor niya ito. Sinabi ni Ellen na hindi niya na kailangan pang matuto dahil siya mismo ang reincarnation ng Diyos ng medisina, pero iginiit ni Parma na gusto niya itong maging guro niya. Lumupo si Ellen at sinabing kung iyon ang nais ng Diyos ng medisina, siya ay susunod. Tapat na inamin ni Parma na wala siyang ideya tungkol sa mahika sa mundong ito at hindi niya iniisip na siya ay isang Diyos. Humingi si Parma ng tulong sa kanya dahil ang buong library ay walang material sa magic at puno ng mga librong panggamot. Sinabi niya sa kanya na gusto man matutunan kung paano gamitin at kontrolin ang kanyang mahiwagang kakayahan, at pumayag si Ellen na turuan siya. Bago umalis, inabutan siya ni Parma ng isang buntos na magagandang bulaklak at sinabing kung hindi siya magiging tutor niya, bababahin niya ang mga bulaklak. Kinabukasan habang gumagala sa hardin, nilapitan siya ni Ellen na muna nakasuot ng balit ni ngunit mukhang mas hindi na takot. Sinabi ni Ellen sa kanya na ang kanyang mahika ay masyadong malakas at kailangan niyang mag-ingat hanggang sa matiyak na kaya niya itong makontrol ng ligtas. Nagpasalamat si Ellen sa kanya para sa kanyang gamot at binigyan sa kahit ang mga gamot ng kanyang ama ay hindi kailanman humana ng ganito kabilis na parang malala ang gamot niya. Sinabi ni Ellen sa kanya na magpasasang turuan siya at ipinaliwanag na pupunta sila sa isang abandonadong isla dahil kung may mangyaring masama, hindi ito makakasama sa sinuman. Sa isa, Binububog nila ang buong araw sa pagsasanay, pag-aaral ng mga bagong magic spells, at paghahalo ng iba't ibang elemento. Sinabi ni Ellen sa kanya na nakakagulat na mabilis siyang natututo at tiyak na makakabisado ang mga magic spell na ito sa lalong madaling panahon bago bumalik sa mainland. Pagkatapos nito, umupo si Parma sa hagdanan, pinapanood ang kanyang mga lingkod na nagtatrabaho ngunit kumukuha ng mga tala. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang magic ay tatap ni Ellen sa kanya na nakakagulat na mabilis siyang natututo at tiyak na makakabisado ang mga magic